At ngayon, ang pagpapatuloy ng tampok na kwento sa Campus Love Stories. Ka-department ko si Lani. Pareho kami ng kurso pero hindi kami magkaklase at madalas kaming magkita sa school. Naituro ko na minsan kay Lani si Alec at humanga nga din si Lani sa kagwapuhan ni Alec. Mayroon ding itinuro si Lani noon na gwapo niyang kaklase, pero hindi ko kasi type ang moreno kaya ang sabi ko sa kanya noon, mas gwapo pa rin si Alec dyan. Tama, sagot niya. Artistahin naman kasi ang Alec mo eh. Sabi pa niya kaya may idea talaga si Lani kung anong klase ng lalaki ang gusto ko o suwak sa panlasa ko. At tama siya, safe na safe sa akin si Ate Beth na hindi ko man lang magugustuhan ang mga textmate niya. Pinanindigan ni Ate Beth ang pagiging panganay sa amin. Kaya naman kahit na binabara lagi siya ni Lani, ay hindi niya ito pinapatulan. Sadyang malawak ang pangunawa ni Ate Beth at mahaba ang kanyang pasensya. Ang kulang lang sa kanya, pagmamahal. At iyon ang dahilan kung bakit lagi siyang nakikipag-textmate dahil nagbabaka sakali siyang makakatagpo siya ng boyfriend. Noong first year kami, nakadalawang boyfriends siya mula sa mga naka-textmate niya. Hindi siya malandi. Kasi kung malandi siya, hindi lang sana dalawa ang naging BF niya mula sa mahigit 20 na kinatagpo naming mga textmate niya. Namimili din naman siya pero hindi itsura ang basehan niya sa pagpili ng lalaki kundi ugali. Gusto niya yung mabait, mapagmahal at kaya siyang ipagtanggol. Si Kuya Benji ang una niyang naging boyfriend sa unang taon naming magkaka-roommate. Hindi naman pangit si Kuya Benji. Baduy nga lang pumorma kasi hindi mayaman at hindi lang bagay sa kanya ang army cut niyang buhok kasi nga officer siya sa ROTC. Nagtagal sila ni Kuya Benji ng 4 months. Ramdam daw kasi ni Ate Beth na hindi seryoso si Kuya Benji sa kanya. Pansin daw kasi niya na kapag magkasama sila sa mga pampublikong lugar ay masyadong malikot ang mga mata ni Kuya Benji sa mga magagandang babaeng nakakasalubong nila. Sumunod namang naging BF niya si Kuya Cliff at nagtagal sila hanggang March, end of school year. Nag-break lang sila kasi magta-transfer na si Kuya Cliff sa Bulacan at hindi naniniwala si Ate Beth sa long distance relationship. Sa mga relasyon ni Ate Beth sa dalawang lalaking yon, kung titignan mo sila parang hindi na sila maghihiwalay. Parang sa kasalan na hahantong ang lahat. Pero noong makipaghiwalay si Ate Beth sa dalawang lalaking yon, humanga ako sa kanya kasi hindi man siya umiyak kahit minsan. Nalungkot lang siya. Nakikita ko siya lalo na kapag nag-iisa siya. Malalim ang iniisip niya pero sa harap naming magkakakwarto, never siyang nag-emote. Kaya bilib ako kay Ate Beth. Matatag siyang babae. I always thought you were the best. I guess I always will. I always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Sometimes the world was on our side, sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand, sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made the dream come true.
had only one friend left, I'd want it to be you. Noong sumapit ang bakasyon matapos ang unang taon namin sa college, magaan pa naman ang loob ko nga makasalamuha ang pamilya ko kasi hindi pa ako guilty. I mean, may mga nagawa akong hindi tama na hindi alam ng family ko, pero hindi ko naman masasabing kasalanan. Ang pagsama-sama ko lang naman kay Ate Beth, ang mga kapalaluang masasabi kong hindi okay, at syempre ang mga pag-a-absent ko kapag may gimmick kami ni Ate Beth. Maliban sa mga ito ay wala na akong nagawang ibang kasalanan. Hindi ako nakipag-boyfriend. Ito ay naiwasan ko kahit na maraming nagtangkang manligaw na mga kaklase ko at mga ka-boarding mate namin. May mga kaibigan din sina Kuya Benji at Kuya Cliff na nirereto nila sa akin, pero wala akong nagustuhan sa kanila. At dumaan nga ang unang taon sa kolehiyo ko na walang boyfriend, kaya nanatili akong never been kissed, never been touched. Nakaramdam lang ako ng konting inggit kina Jerome at Mina, mga pinsan kong sa Maynila nagsipag-aral. Nagkita-kita syempre kami noong bakasyon na at ang laki ng ipinagbago nila. Nangingintab ang kaputian ng mga balat nila. Hindi ko lang din alam kung may isang bagay din silang kinainggitan sa akin. Sabi kasi ni Mina, "Insan, anong meron sa Tugiga raw? Masaya ba mag-aral doon?" "Wala, ganun din," sagot ko. Alam kong malabo ang sagot ko na yun pero hindi ko na lang binago. Kaso ang sagot ni Mina, "Ang ganda kasi ng aura mo, insan eh. Parang hindi ka man lang na-stress ni minsan. Yung mukha mo, dati pa rin. Parang hindi ka tumanda." Noon ay tinitigan ko sandali ang mukha ng insan kong ka-age ko lang at napansin kong malaki nga ang itinanda ng mukha niya. Pero nagsinungaling ako. "Ikaw din naman, insan eh. Ang ganda-ganda mo pa rin. Actually, lalo ka pang gumanda kasi ang puti-puti mo lalo. Inggit na inggit ako sa inyo ni Jerome eh. Sa Maynila kayo nag-aaral?" Sabi ko pero natigilan ako sa sagot ni Mina. Hindi ko nga alam kung kaya ko pa, insan. Parang maiiyak na sabi niya. "Bakit?" Alalang tanong ko pero pilit niyang pinasaya ang mukha niya sabay tanong ng, "Hindi ka pa ba? Wala ka pa bang boyfriend, insan?" "Wala pa," mabilis kong sagot. "Bakit ikaw? Meron na ba?" Tanong ko pero ang sagot niya ay tanong din sa akin. Crush. Imposibleng wala kang crush sa school niyo?" Tanong niya. "Meron. Pero hanggang dun na lang yun." Sagot ko kasabay ng pananariwa ng mukha ni Alex sa imahinasyon ko. Tuloy ay namiss ko si Alec. At hinangad ko na sana matapos na ang bakasyon para muli ko na namang makita ang kagwapuhan ni Alec na siyang nagtudulot ng mumunting kilig sa nababaliw kong puso. A little conversations are turning into little sweet sensations, and they're only getting sweeter every time. Our friendly get-togethers are turning into visions of forever. If I just believe this foolish heart of mine, I can't pretend that I'm just a friend, 'cause I'm thinking maybe we were meant to be. I think I've fallen in love with you. Say it anyway. I think I've fallen
Sumapit muli ang pasukan na hindi pa rin naman kaagad regular pero halos lahat ng mga dati kong kaklase ay pumapasok na. Bahagya lang nakadama ang puso ko ng lungkot dahil ang taong gustong-gusto kong makita ay wala na. Wala si Alec at iba ang kasakasama ni Robert. Bagong kaklase namin, si Briggs. Transferee, may itsura, maputi, matangkad pero dugyot tingnan dahil may mga hikaw siyang silver. Meron pa siya sa dila. Mayabang pa at may pagkabastos. Ngiti pa lang ni Briggs, maaasar ka na at ang nakakainis. Pati si Robert na dating mabait noong sila pa ni Alec ang magkabarkada ay parang naiimpluwensyahan din sa kayabangan ng bago niyang kabarkada. Gusto kong lapitan noon si Robert at usisain siya tungkol kay Alec. Pero hindi ko rin naman kasi close si Robert at lagi niyang kasama ang kinabubusitan kong si Briggs. Kung makita ko lang ang anino niya, naaalibadbaran na ako. Hindi ko nga siya pinapansin at magiging masaya ako sa buhay ko sa habang buhay kung pag-iwas kay Briggs. Pero kung bakit the more na iniiwasan ko siya ay parang nararamdaman niya ito at talagang hindi ko ine-expect ang pagharang niya sa akin sa koridor. At ang sobrang nakakainis pa kapuso, mula nung supladahan ko si Briggs ay lalo pa siyang nangulit. Nagpatulong pa siya kay Robert para manligaw sa akin. Nakakadama na rin ako ng inis kay Robert noon dahil parang nahahawan na siya sa kapreskuhan ni Briggs. Pero prinangka ko si Robert noon na hindi ko gusto ang bagong kaibigan niya. Muntikon ko pa nga sinabi noon kay Robert na ang dati niyang barkadang si Alec ang gusto ko pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Kaya lang may isang gabi, actually hindi pa naman masyadong gabi, naglakad ako pa uwi mag-isa nang matigilan ako nang makita ko kung sino ang lalaking kalalabas lang ng gate ng isang bahay malapit sa kasera namin. Nakapambahay lang siya at kaagad din siyang ngumiti nang makita niya ako. "Hi, kamusta?" Nakangiting tanong niya. Kaagad akong na-mesmerize sa ngiting yun na kay tagal ko na rin hindi nakita. "Okay lang," sagot ko. "Saan ka pupunta?" tanong niya. "Uuwi. Diyan lang ako nakatira sa pang-apat na bahay." Sagot ko habang dama pa rin sa dibdib ko ang di maipaliwanag na nerbiyos. "Madilim na, hahatid na kita," sabi niya. Hindi ako tumutol dahil ang totoo ay isa yun sa mga pangarap ko. Ang ihatid o sunduin ako ni Alec. "Nag-transfer ka ba, Alec?" tanong ko. "Hindi. Nag-shift lang ako. Hindi ko kaya ang nursing. Hindi ako kasing talino nyo," sabi niya. Malambing ang boses niya at napakaswabe sa pandinig ko. "Anong course mo ngayon?" "Public ad. Schoolmate pa rin tayo. Nakasalubong nga kita minsan eh. Ginitian kita pero hindi mo naman ako pinansin," sabi niya. "Ha? Talaga lang sigurong hindi kita nakita. Pasensya na." Nahihiyang sabi ko. Noong matapat na kami sa kasera ko ay nagpaalam na siya pero sana hindi pa. Gusto kong kunin ang number niya pero nahihiya ako. Kaya't, "Salamat Alec ha." Sabi ko na lang noong magpaalam siya. Pero pinanood ko na ang paglakad niya palayo. Naka-jersey shorts lang siya noon at ang ganda ng hugis ng mga binti niya. Siksik sa laman. Napaka-athletic. Lumingon ka pa. Bulong ko noon sa hangin. Pero nabigo ako dahil dumiretso na si Alec at hindi na muli pang lumingon. I hung up the phone tonight,
Something happened for the first time deep inside. There's a rush, what a rush. Cause the possibility that you would ever feel the same way about me is just too much, just too much. Why do I keep running from the truth? All I ever think about is you. You got me hypnotized, so mesmerized, and I just got to know. Do you ever think when you're all alone, all that we could be, where this thing could go? Am I crazy or falling in love? Is it real or just another cross? Do you catch your breath when I look at you? Are you holding back like the way you do? Cause I'm trying to walk away, but I know this crush ain't going away. Hindi nagsawang isip ko sa kaiisip sa ginawa ni Alec na paghatid sa akin. Hindi ko itinago sa mga ka-roommates ko ang kilig na nadarama ko noon. Sumisigaw pa ako at sila'y tuwang-tuwa. Sinabunutan pa ako ni Ate Beth dahil bakit daw hindi ko ipinakilala sa kanila si Alec. Ate naman, hindi ko naman siya boyfriend. Tsaka na lang kapag BF ko na siya, sabi ko. Niyakap naman ako ni Bianca at ang sabi niya, sana maging BF mo siya. If that happens, makikipag-boyfriend na rin ako. Sana nga manligaw. Paano kung hindi? Narinig kong sabad nila na siyang laging negatibo tungkol sa love life. Di gagawa ng paraan, mabilis na sagot ni Ate Beth. Anong paraan? Tanong ni Bianca. Pumost pa si Ate Beth sa harapan namin bago nagsalita. Magandang senyales ang ginawa niyang pagkakatid sa'yo. Kung hindi kanya type, kahit habulin ka pa ng aso sa kalsada, tatawanan ka lang niya. Pero nagpakita siya ng concern kaya inihatid ka niya. The only problem is, hindi na kayo magkaklase at hindi na kayo nagkikita everyday. Baka busy na siya. So, ang parang nagagawin mo, Che, is to gagawa ng ways para magkita kayo everyday. Nakuha ko ang point ni Ate Beth, kaya naman mula noon, kapag hapon na may 5 to 6 p.m. class ako, ay naglalakad na lang ako pa uwi sa pagbabakasakaling makita ulit ako ni Alec. Pero sa loob ng 2 linggong ginagawa ko yon ay nabigo ako. Kahit noong tag-ulan na, actually hindi pa naman umulan noong pauwi ako, pero biglang umulan noong nasa kalsada na ako. Kaso naguluhan ako nang matapat ako sa tirahan ni na Alec. Nasa gate siya at may hawak siyang payong na para bang inaabangan talaga niya ang pagdaan ko. At nang makita niya ako ay patakbo siyang lumapit sa akin at idinikit ang kanyang katawan sa akin upang magkasya kami sa lilim ng payong. Ang sobra pang tumangay sa akin palipad sa heaven ay noong akbayin ako ni Alec, pero narinig kong sabi niyang, dikit ka dito para hindi ka lalong mabasa. Sabi niya. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin ko noon. Gusto kong sumigaw. Gusto kong umiyak sa sobrang tuwa. Inahatid niya ako hanggang sa pinto ng kasera namin at nasa salas noon sina Ate Beth. Namangha sila. Kitang-kita ko sa mukha nila ang pagkamangka dahil nakita na nila si Alec. Tumanggi si Alec sa imbitasyon naming tumuloy muna siya. Agad din siyang nagpaalam, pero alam kong hindi sapat ang simpleng thank you sa ginawa niya sa akin. Kahit basang-basa ako ay niyakap ako ni na Bianca at Ate Beth. Sabay sabing, ang gwapo nga niya, Che. Yan ang may taste, Ate Beth. Narinig kong sabi ni Lani. Pero hindi ko yun pinansin dahil pakiramdam ko noon ay nakalutang pa ako sa ulap dahil sa ginawa ni Alec. Hindi ko pinagsawa ang sariwain sa isip at damdamin ko ang pagkakataon ng pagpatong ng kamay niya sa balikat ko.
Oh my God. Mababaliw na ata ako. Swaying from as the music starts, strangers making the most of the dark. Two by two their bodies become one. I see you through the smoky air. Can't you feel the weight of my stare? You're so close but still a world away. What I'm dying to say is that I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's all brand new. You feel it in my kiss. I'm crazy for you. Noon na rin dumala sa mga gabing laging ako ang pinakahuling nakakatulog. Iniisip ko si Alec at napapaluha ako sa kalituhan. Bakit niya ginagawa sa akin yun? Kung gusto niya ako, bakit hindi niya ako puntahan dito sa kasera? Bakit hindi niya ako abangan sa gate nila tuwing hapon? Bakit hindi niya kunin ang CP number ko? Muli akong naulanan dahil sa paglalakad pa uwi. Pero nakarating ako ng kasera na basang-basa dahil walang Alec na umantabay sa pagdaan ko. Nakita ko rin ang lungkot sa mukha ng mga ka-roommates ko noon, pero walang nagsalita sa kanila dahil alam kong ayaw nilang madagdagan ang disappointments ko. Nahihirapan na ako noon, kapuso. Mahal na mahal ko na si Alec noon, pero siya hindi ko maunawaan. Natapos ang semester na yun na para akong nakabitin sa damdamin ko kay Alec. Gusto ko siya. Gusto ko siya lang. Gusto kong siya ang una at huli. Pero hindi ko pa rin talaga sure kung gusto niya ako. Noong sem break, gaya ng dati, walang sandaling hindi ko siya naiisip. Hanggang sa may bumuo sa isip ko. Natakot ako sa ideyang pumasok sa isipan ko, pero gusto kong gawin yon, alang-alang sa puso ko. Magsi-shift ako. Iiwan ko ang nursing. Magpa-public at din ako. Kahit alam kong isusumpa ako ng mga magulang ko kapag nalaman nilang nag-shift ako nang hindi nagpapaalam sa kanila, ay ginawa ko, kapuso. Pati sa mga roommates ko ay hindi ko muna sinabi kaagad na nag-shift na ako, kasabay ng dalangin na sana magiging classmate ko si Alec. Unang araw ng klase ko sa public ad, wala si Alec sa classroom. Lutang ang isip ko noon dahil nakokonsensya pa rin ako sa ginawa ko. Naiisip ko ang parents ko. Hindi ko gustong umuwi ng maaga noon kahit wala na akong klase dahil parang gusto ko rin munang umiwas sa mga roommates ko. Alam kong lalaitin nila ako kapag nalaman nilang nag-shift ako, lalo na si Lani. Naglakad ako papuntang City Mall. At nung nasa tapat na ako ng Greenwich ay natigilan ako nang makita ko si Alec. Kumakain ng pizza at may katabi siyang bata na kamukha niya. Sa harap niya ang mama nila.
Ang cute-cute din ng kapatid ni Alec. Na-imagine ko na ganoon din siya ka-cute nung maliit pa siya. Hindi niya ako nakita. Pero nakita ako ng mama niya. Lumakad ako papuntang second floor sa mga bilihan ng pirated DVDs. Bumili ako ng 3 love story. Then tumingin din ako sa mga China phones kahit hindi naman ako bibili. Si Alec pa rin ang nasa isip ko. At noong pababa na ako, natigilan ulit ako ng makasalubong ko sina Alec. Ako ang bumati sa kanila at sinadya kong gawing matamis ang ngiti ko, lalo na sa mama niya. Nakatingala din sa akin noon ang cute na kapatid ni Alec, na roon ay nagawa ko pang marahang pisilin ang pisngi niya. Dati kong kaklase sa nursing, pakilala niya sa akin sa mama niya. Hello po. Bati ko sa mama niya na noon ay bahagya namang ngumiti at tumango. Pero si Alec ay walang kangiti-ngiti. Ewan ko kung bakit. Siya pang humila sa kapatid niya upang tumuloy na sila sa pag-akyat. Ako naman ay bumaba na. Ramdam kong may pagka-stricta ang mama ni Alec. Parang hindi niya ako gusto. Kaya lang naisip ko, hindi ko siya pwedeng husgahan kaagad. Alam kong mabait siya kasi mabait si Alec. Sino ba namang ang magtuturo kay Alec ng kabutihan kundi ang mama niya, di ba? Siguro kung nagduda man sa akin ang mama ni Alec is because baka inisip niyang may relasyon kami ng anak niya. At natural lang yun sa mga parents na hindi matutuwa kapag may GF na ang anak niya kapag nag-aaral pa lang. Inunawa ko yun sa part ng mama ni Alec. Hindi yun negatibo sa akin. Natuwa ako ng sobra ng sumunod na umaga. Papasok pa lang ako sa classroom nang makita ko si Alec sa second row ng mga upuan. Hindi niya ako nakita kasi may binabasa siyang text. Pero naramdaman yata yung nakatingin ako sa kanya. Napelingon siya sa akin at nakita kong paano siya nagulat nang makita niya ako. Bahagya akong ngumiti noon habang siya'y nakatitig pa rin sa akin. At masaya ako kasi kaklase ko siya sa subject na yon. Noong matapos ang klase at palabas na kami ni Ira ng classroom upang lumipat sa next classroom namin ay hinabol ako ni Alec. Hinila pa niya ang braso ko. Chelmerita, narinig kong tawag niya sa pangalan ko. Bagya akong napahiya dahil may nakarinig sa pagsambit niya ng kumpletong first name ko. Agad ko siyang nilingon kasabay ng pagbayo ng dibdib ko dahil sa nerbiyos. Pero isang boses lalaki ang narinig kong tumawag sa pangalan ni Alec. Paglingon ko ang professor namin ang tumawag sa kanya at mabilis niya itong nilapitan. Noon ay hinilaan na ako ni Ira upang kami ay tumuloy na sa susunod naming classroom. Pareho kaming bago ni Ira sa public ad. Galing siya ng eduk. Abala ang isip ko noon sa paghula kung anong sasabihin sa akin ni Alec. Hindi ko na siya kaklase sa sumunod naming subject, pero siya ang laman ng isip ko. Noong pauwi na ako bandang 6:00 pasado ng gabi, sinadya kong maglakad ulit para makita ako ni Alec. Nakita nga niya ako pero may mga kasama siya sa harap ng tirahan nila.
Dalawang lalaking ka-boardmate niya. Tumango lang sa akin si Alec at wala siyang ngiti at hindi siya lumabas ng gate para kausapin ako. Hindi ko maunawaan ang sarili ko noon. Parang nasasaktan ako, nagigilty. Sa kalsada pa lang ay babalong na ang luha ko pero pinigilan ko ang umiyak. Pagdating ko ng kasera, pagpasok ko ng kwarto ay si Lani ang nasa loob. Siya lang pero kahit alam kong lalaitin niya ako, ay pinakawalan ko na ang luha ko. Nagtaka siya sa pag-iyak ko at nag-alala siya. Lumapit siya sa akin at kaagad niya akong niyakap sabay tanong, "Anong nangyari, Che? Magsalita ka. Anong nangyari?" Noon ay nag-open up na ako kay Lani kahit alam kong huhusgahan niya ako. Dahil siya yung tipong priority niya sa lahat ang studies niya. Inasahan kong maririnig ko sa kanya ang mga salitang bobo, tanga, at nakahanda ako. Pero mali ako dahil hindi nagsalita ng masakit si Lani. Sa halip ay, nauunawaan kita, Che. Pero sana, nagsabi ka bago ka nag-decide para napayuhan kita. Wala nang silbi ngayon ang payo ko kasi nakapag-shift ka na. Pero sana lang, Che, kahit public ad ka na ngayon, pagbutihin mo pa rin ang studies mo. At kung pwede lang, kahit alam kong mahirap para sa'yo, kung pwede lang, huwag kang masyadong magpatangay sa damdamin mo. Parang pagmamakaawang sabi ni Lani. Alam ko kung anong iniisip ninyo tungkol sa akin, Che. Nerd ako, studios, galit sa love. Puro academic books ang binabasa ko. And I hate romance pocketbooks. May rason ako, Che. Kasi naranasan kong magkamali at masaktan. Malungkot na sabi ni Lani. Para siyang iiyak. Valedictorian sana ako, Che. From first year to third year. Consistent top 1 ako. But I fell in love and it was messy. Ang daming naging problema until I lose control of myself. Nawala ako sa focus during my final year in high school. Kaya ayun, bumagsak ako sa salutatorian at nagsisi ako. Kaya nauunawaan kita dahil nabulag din ako sa pag-ibig. At natural lang sa isang taong bulag sa pag-ibig ang hindi na nakakakita kung ano ang tama at mali. Gaya mo ngayon. Tatlong subject lang ang magkaklase kami ni Alec. Pero ramdam kong parang iniiwasan niya ako. Hindi ko mapigilan ang laging mapalingon sa kanya sa tuwing magkakaklase kami at madalas ko ring mahuli siyang nakatingin sa akin. Kung minsan kapag lilingon ako, agad din siyang lilingon para bang nararamdaman niya nga lilingonin ko siya. Kapag nagkatutukan ang mga mata namin, ako ang unang babawi dahil nahihiya ako. Nakakabaliw. Binalak kong patayin ang damdamin ko sa kanya dahil nahihirapan na ako, pero hindi ko magawa. Actually, the more na tinangka kong kalimutan siya, the more naman na ayaw niyang bumitaw sa puso ko. May isang araw pa ng Sabado, hindi umuwi ang mga roommates ko. Naisipan naming manood ng sine. Kami ni Bianca ay sa likod ng tricycle pumuesto. Nang mapadaan kami sa harap ng kasera ni na Alec, nakita ko siya sa gate kasama ang mama niya at ang kapatid niyang maliit na cute. Nakita kong humalik si Alex sa mama niya at ang cute na bata ay humalik naman kay Alec.
Paalis na siguro noon ang mama niya kasama ang cute niyang kapatid. Dinalaw lang siguro nila si Alec. Napangiti ako noon dahil napaka-positive noon sa akin. Ang malaman na sweet na anak si Alec, na sobrang close siya ng mama niya at sweet din siyang kapatid. Ganun ang gusto kong lalaki. Mahal na mahal ang kanyang pamilya. Dahil doon, alam kong imposible ko nang maiwaglit si Alex sa puso ko. Mahal na mahal ko na siya at kung sakaling hindi maging kami, ang isang kagaya niya ang papangarapin kong maging boyfriend o asawa. And I think I finally know you. I can see beyond your smile. I think that I can show you that what we have is still worthwhile. Don't you know that love's just like a thread that keeps unraveling within? It ties us back together in the end. In your eyes, I can see my dreams' reflections in your eyes. I found the answers to my questions in your eyes. I can see the reason why our love's alive. In your eyes, we're drifting safely back to shore. And I think I finally learned to love you more. Magbabalik ang Campbell's Love Stories makalipas ang ilang sandali.